maayong udto sugbog sa mga maabtan ning among pagsibya. Martes karon petsa 10 sa Disyembre tuig 2013. Kini si Phoebe Antonio maghatod kaninyo og mga nag-unang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Ang mga nag-unang balita, trabahante sa Kapitolyo nangawat sa relief goods sakpan. Ubang Yolanda survivors nagduha-duha mobalhin sa tent city. Most wanted sa Lapu-Lapu na dakpan na sa Davao human miagi ang napo katuig. Sa showbiz, PBB housemates turned couple Jason ug Melay gikasal na. Ug sa sports, SWU Cobras gipildi ang DLSU Green Archers sa PCCL. Musunod ang mga headlines sa Sunstar newspapers karong adlaw. Ang detalye sa mga nag-unang balita sa atong pagbalik. The latest in opinion, classified ads, real estate, feature, entertainment, business, and sports. You can still be updated with current events even when you're on the go. Grab your online copy of the #1 newspaper. Visit epaper.sunstar.com.ph. Available in smartphones and tablets. Subscribe now. Pinaagi sa closed-circuit television camera, nasakpan ang trabahante sa kantin sa Kapitolyo nga nangawat sa mga relief goods sa tulo ka higayon sa managlahing mga adlaw sa miaging buwan. Si Provincial Chief Security Officer Loy Anthony Madrigal niila sa suspek sa pagpangawat nga si Messi Toralba, taga-barangay Basak sa Nicolas, Ciudad sa Sugbo, ug food server sa kantin nga concessionaire sa Kapitolyo. Nibutyag si Madrigal nga dihang gi-review nila sa niaging semana ang kuha sa mga CCTV camera nga gimonitor sa nagkadaiyang suok sa Kapitolyo, nakita ang gibuhat sa moong trabahante nga nanguha sa mga relief pack sa mga sayong buntag ni adtong Nobyembre 12, 28 ug 29 sa dihang paingon na kini nga musod sa kantin dala ang iyang bag. Ang mga relief goods nga gikuha ni Toralba naglakip sa mga delatang pagkaon sama sa sardinas ug puto sa bugas nga gipahimtang sa agianan paingon sa kantin sa ground floor sa West Wing sa Kapitolyo. Nitug-an raw sab ang empleyado human gipasalida ang footages gikan sa CCTV ug nangayo og pasaylo og giuli ang pipila sa mga relief item nga iyang gikuha. Apan bisan pa niini gitugyan gihapon niya siya ngadto sa Fuente Police Station. Suma ni Madrigal nga girekomendar nila ang pagpasaka og kasong pagpangawat batok niini diin mag-agad na unya sa Provincial Legal Office ang tukmang aksyon nga himuon. Baintikwatro ra ka mga pamilya nga mibakwit gikan sa Eastern Visayas ang misugot nga mobalhin sa tent city sa South Road Properties kon SRP. Matod ni DSWD, duha-duha mobalhin kay nahadlok sila sa dagat. Dugang ni Concha nga luwas ang mga survivors sa tent city apan dili nila pugson ang mga survivors nga mopuyo didto.
Ang Tent City opisyal nga abrihan karong Huwebes ug kini maka-accommodate og dili mo menos 50 ka mga pamilya. Ang ubang survivors muli sa Leyte samtang ang uban mularga og Manila ug Mindanao ug didto mopuyo sa ilahang mga parente. Adunay kapin 300 ka Nasikop sa kapulisan sa Davao del Norte ang most wanted person sa Lapu-Lapu City human kini nagtago-tago sulod sa napo ka tuig. Sikop sa kapulisan si Richelieu Gege Amodia kinsa nag-atubang og kasong murder nadakpan siya sulod sa iyang balay sa Barangay Gredo, Panabo City ni adtong Biyernes. Matod ni Senior Superintendent Richie Posada sa CIDG Central Visayas, adunay patong sa ulo nga nagkantidad og 90,000 pesos si Amodia. Suma sa warrant gikan sa Regional Trial Court Central Visayas Branch 53, napatay niya si Edward Cañares ni adtong Agosto 24, tuig 2003 sa BF Homes, Barangay Abuno, Lapu-Lapu City. Matod ni Posadas nga nagtago-tago si Amodia sa lain-laing lugar sa Sugbo, hantod nga naabot kini sa Davao ug nitrabaho isip driver. Nasutasab sa kapulisan nga adunay daghang warrants batok kang Amodia sama sa pagpangawat og kasong estafa sa dakbayan sa Mandaue ug Lapu-Lapu. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Ug para sa traffic update, atong paminawon si CITOM Officer Ivan De Los Santos. Good morning, si Tangoyco de los Santos Ivan sa Cebu City Traffic Operation Management, CITO. Traffic update as this moment, 11:21, December 10. There is my south sector from Bulacau going to San Roque, Mambaling flyover. So situation there is a normal situation. Going to Imol, build up na sa ron hinay-hinay ang ato ang traffic. Kay burn out karon diri ato ang traffic light diri sa may Birama in Bacalso. Pero at this moment, normal pa ato ang situation. And then diri sa may Birama going to Guadalupe Church, normal situation ang ato ang traffic karon diha. Then diri sa may downtown area, sa may Carbon area, ato ang traffic situation nandiya sa moderate situation. Then patungas da sa taas from Plaza going to Osmeña Boulevard, Capitol. Ato ang traffic situation diha is a normal situation. Then from Capitol, Discario going to Gorordo, moderate situation ang ato ang traffic karon diha bago lang yun na sigang suga diha sa may Capitol area. Then diri sa may General Maxilom, going to Gorordo, going to GY, mo ni ato ang heavy traffic karon orasa. Tungod sa daning burnout karon diri sa may Gorordo, Iscario ang ato ang traffic light. Diri usab sa may Motorola, burnout sa dang ato ang sugaron diha. So mo na nakakos ato ang heavy traffic karon diha ang Tapita. Diri sa may MG Coinco, Carita going to Mabolo, moderate situation ng ato ang dagan sa trafiko. Then from SM going to Montania, Tesda Waterfront, ato ang traffic there is moderate situation ang ato ang situation sa diha. At diri sa going to Montania going to SM, moderate situation both sides ang ato ang dagan sa trafiko. Then going to Talamban, normal situation ra. From Talamban going to Cebu City, moderate situation. So this moment kita gikan sa Ala City and then kinailoy ka panagbangga. So salamat kaninyong tanan. Salamat Sir Ivan. Sa atong pagbalik ang balitang showbiz.
The latest in opinion, classified ads, real estate, feature, entertainment, business, and sports. You can still be updated with current events even when you're on the go. Grab your online copy of the #1 newspaper. Visit epaper.sunstar.com.ph. Available in smartphones and tablets. Subscribe now. Nakasal na gyud gahapon Lunes si Jason Francisco ug Melay Cantiveros. Gipahigayon ang wedding sa Holy Cross Parish sa General Santos City samtang ang reception sa Greenleaf Hotel. Lakip sa nanambong ang designer nga si Nat Manilag, Director Eric Salud, Sarangani Representative Manny Pacquiao, Ryan Bang ug Pinoy Big Brother alumnus Paul J. Castillo. Niangkon si Richard Yap nga mas naila nga Sir Chief sa Be Careful With My Heart nga napikon siya sa blind item nga migawas sa usa ka website kabahin kaniya. Matod sa maong website, giingon nga si Richard nagpadungog-dungog sa iyang Twitter account bahin sa mga gadgets ug regalo nga gusto niyang madawat karong Pasko. Dugang niini, giingon usab nga kini ni take advantage sa hatagon sa iyang fans. Sa launch, isip usa ka endorser sa usa ka coffee creamer, si Richard midepensa sa iyang kaugalingon, batok sa maong issue ug miingon nga wala man siya nangayo og bisan unsa nga mga butang sa iyang mga fans, gani kung adunay mangayo niya, iyarang ingnon nga, you don't need to bring anything. Dihang gipangayuan siya sa iyang reaksyon bahin sa maong website operator, isog siyang miingon og, that guy has no credibility and I'm saying this on his face. I won't waste my time on him, diba? He is supposed to be an educated person. He's from LaSalle and he's Chinese. But with what he's doing, he's bringing down the name of the institution he's working for. He's being a Chinese. Mga higala, aduna tay bagong nadawat nga chika. Naabot na sa Philippines ang teen singer heartthrob na si Justin Bieber. Gisugat kini sa iya mga Pinoy fans sa airport. Kay numdumang naglusad si Bieber og campaign para sa Typhoon Yolanda victims. Ug para sa dugang detalye ning balita, bisitahan lang ang www.sunstar.com.ph. Ug para sa uban pang showbiz chika, bisitahan lang ang celebrity.sunstar.com.ph. Follow pud mi sa among Twitter @SunstarShowbiz. Sa atong pagbalik ang balitang sports. The latest in opinion, classified ads, real estate, feature, entertainment, business, and sports. You can still be updated with current events even when you're on the go. Grab your online copy of the #1 newspaper. Visit epaper.sunstar.com.ph. Available in smartphones and tablets. Subscribe now. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa mga tanhang tod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay? Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan.
Midaog pinaagi sa overtime ang Southwestern University Cobras batok sa UAAP champions De La Salle University Green Archers sa Final Four sa 2013 Philippine Collegiate Champions League kagahapon sa Ateneo Gym sa Manila. Nagpauwan si Melvin Holper sa Cobras ug duha ka sunod-sunod nga 3-point shots sa nabiling 2 minutes and 4 seconds sa overtime. Gisundan sab kini og laing 3-point shot ni Monbert Arong arong inaton ang labaw sa Cobras ngadto sa 67-58 sa nabiling 1 minute and 16 seconds. Ang Green Archers mao ang kanunay naglabaw hapit sa kinatibuk-ang duwa apan sa pagpangulo nila ni Landry Sanjo ug Mark Talio ang Cobras nakahimo og 58-54 nga labaw sa nahabiling 3 minutes and 35 seconds sa 5th round sa overtime. Aniya ang puntos sa duha ka team. Wala mo saler ang pagbalik ni Kobe Bryant sa hardcourt diin nagsugamak sa 106-94 nga kapildihan ang home team Los Angeles Lakers batok sa Toronto Raptors kagahapon sa National Basketball Association sa Staples Center. Si Bryant kinsa miduwa sa labing unang higayon gikan sa iyang injury ni adtong Abril, nakaamot og 9 ka puntos apan nakamugna og 8 ka turnovers sulod ra sa 28 minutes. Tataw nga wala pa sa saktong kondisyon si Bryant bisan miapil na kinig ensayo sa Lakers sa nangaging mga semana. Ang labing unang field goal ni Bryant nahitabo sa second quarter, diin nakapaugyaw kini sa mga Lakers fans. Sa usa ka talagsaong hitabo, walay bisan usa sa ilang starters ang nakamugna og double-digit nga puntos. Mga lotto bettors, aduna pa mo'y chance nga makabingwit sa premyo sa Mega Lotto 645 nga nagkantidad og 9 milyones ka pesos ug sa Grand Lotto nga adunay premyo nga kapin sa 39 milyones ka pesos. Bulahon unya ang Super Lotto 649 ug Lotto 642. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1, 44 pesos. Ug alang sa kahimtang sa panahon dinhi sa Central Visayas, atong paminawon si Netherlands sa letrero gikan sa Pag-asa Mactan. May buntag mo kini nga atong lakaw sa panahon karong adlaw, December 10. Ang nagkahinay nga tail end sa cold front nakaapekto sa Central Luzon samtang ang trough sa low pressure area nakaapekto sa silangang Mindanao. Ug diri sa Central Visayas, ang Cebu, Bohol makasinati og papangunuron na kalangitan inubanan sa init nga panahon ug hinay ngadto sa kasarangan ng mga pagulan o pagpanugdog sa kahaponon karong adlaw ngadto sa Huwebes. O pagabot sa Biyernes ngadto sa Sabado makasinati kita og mainiton nga panahon. Ang Negros Oriental ug Siquijor karong adlaw ngadto sa Miyerkules makasinati og pagpanag-om inubanan sa init nga panahon ug hinay ngadto sa kasarangan ng mga pag-ulan o pagpanugdog. O pagabot sa Huwebes ngadto sa Sabado makasinati sila og hinay na mga pag-ulan. Mao kana ang atong weather forecast gikan diri sa Pag-asa Mactan kini sinad sa letrero. Daghang salamat. Salamat, Miss Netherlands! Mga higala, aduna na lang tayo 15 days to go before Christmas. Ug para sa uban pang mga balita, bisitahan lang ang www.sunstar.com.ph ug i-follow pud mi sa among Twitter @SunstarOnline ug i-like ang among Facebook page, Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw Lunes. Kini si Phoebe Antonio ug kini ang Sunstar Pilipinas.